Hi guys, how are you all today? In this video guys, ito yung aming part 7 ng aming family vacation dito sa Visayas area guys. And luckily, yung aming sinakyang barko is nakakuha kami ng regular ticket pero doon kami pinaupo sa business class. So very thankful for that. Galing kami ng Bohol guys, tapos na yung aming tour doon. So, kaya ngayon, dito naman kami sa Cebu. So, ang aming first adventure is ang Cebu Safari Park. But before that, guys, ito yung aming condo. Kasama ko yung aking pamangkin at mga anak ko. And ang kapatid ko, pati nanay at uncle ko, guys. So, ayan, nagre-ready na kami papunta doon sa Cebu Safari Park. Yan yung aming first day. So, ito na nga guys, hindi na makahintay yung mga anak ko. Excited na sila makita yung giraffe doon at yung camel. Kaya, super excited sila. Sabi ko nga sa kanila, wag na muna mag-cellphone habang nasa biyahe kami para ma-enjoy nila yung paligid. And ayan guys, nadaanan na namin yung bridge ng Mandawi City. So, ito, super ganda ng kanilang paligid. Ayan guys, especially yung side na may flag. Super ganda. Lalo naka-raise up lahat. Naka-raise up talaga yung flag, Philippines flag. Kaya, ang gandang tingnan. And I noticed sa kanila national highway is super linis guys. Ayan. Ang ganda talaga ng kanilang place dito. Pero, kwento ko lang guys, medyo na-stress ako nung dumating ako dito kasi nung gabing sinundo kami is super traffic and medyo super delayed dumating yung aming driver na nirent namin na van. And parang ang daming excuses. Kaya sumakit talaga yung ulo ko. Tapos ang tagal pa naming naghintay sa kanya. But nung nakarating na kami sa condo is nabawi lahat. Nawala lahat ng pagod ko and disappointment. So, ayun nga guys. Buti na lang talaga is maganda yung condo na nakuha namin. And look guys, tingnan nyo itong kanilang place. Papasok doon sa Safari Park. Para siyang man-made forest ng Bohol. Talagang magkahawig. Ayan guys. Man-made forest talaga siya dito. Parang dito sa Bohol. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So, ayan na nga guys. Dumating na kami dito sa Cebu Safari and Adventure Park. And ito na yung kanilang pinaka-entrance guys. Pero hindi pa ito ang pinaka-main talaga na area kung saan magsisimula ang aming adventures. So, ito guys, ito yung kanilang first checkpoint dito. And medyo malayo pa yung pinaka main area nila guys. So, mahaba-haba pa itong biyahe na ito. Mga 10 minutes, I think. Maybe yan. From there sa entrance na yan. And look guys, tingnan nyo yung mga kahoy. Ang ganda. Ano bang tawag dyan sa kahoy na yan? I think pine tree. Super greeny and ang ganda talaga ng tingnan guys. Both side. Nakaka-relax. And super greenery talaga. And like what I said guys, malayo pa siya konti from there. Sa entrance. Sa checkpoint na yon. And this park guys, the land area of this park is, I think, if I'm not mistaken, it's about 170 hectares.
Ayan, yan yung information na nakuha ko sa isang staff. And ang sabi is half pa lang nito ang na-develop and the rest ng half is dinidevelop pa nila, guys. And ang animals dito is more than 1,000 and around 120 species, guys. And this park is one of the biggest zoological park in Philippines. So, no wonder kung bakit ganito siya kalaki, guys. So, ayan, nandito na kami sa pinaka main area nila kung saan bibili kami ng ticket and kung saan mag-i-start ang aming tour. And ayan, guys, masasabi ko talagang hindi siya madaling marating dahil medyo may kalayuan talaga siya. Itong place na ito, guys, is Carmen. Ayan, Carmen dito sa Cebu. So, ayan na nga, guys. Dito na yung bilihan namin ng tickets. And dito mag-start ang aming tour. So, ayan. Meron na kaming na first stop doon sa unahan ng video. Pero hindi ko siya na-covered kasi nilive ko siya sa unang video ko dito sa YouTube din. And ayun nga, guys, nadaanan na namin yung camel, itong mga ibon. Meron ditong bunch of bird na talagang sobrang nagandahan ako. Ang dami talaga nila, hindi ko alam kung anong tawag doon kasi hindi ko naman tinitingnan yung bawat pangalan ng mga ibon, ng mga species na yon. Kaya ayun, hindi ko na ano yung mga pangalan ng mga ibon na ito, guys. Pero mayroon dyan na ang dami talaga nila. Gusto ko ang cute nila. Ayan, guys. Ito yung sinasabi kong super cute at talagang nadapo sila if especially yung suot mo is para may mga kolorete, may mga like pearls, like may mga beads. Ayun, akala nila food, tinutuka nila. Ayan, ang cute talaga nila, guys. Super cute like that. Si Bea, yung kanyang sombrero, medyo may style kasi yan. Kaya dinapuan sila. And ito rin sa mother ko, yung kanyang sombrero is may mga beads. Kaya akala siguro ng mga ibon na ito is food. And also yung kapatid ko, tinakpan niya na lang yung kanyang ulo ng jacket dahil mayroon din siyang parang mga beads doon sa kanyang buhok, guys. And also, before you enter in this site, dapat tanggalin mo yung mga jewelry mo, especially yung mga earrings dahil talagang tutukain niya ng ibon and for your safety na rin. Ayun yung pinaka main purpose kung bakit pinapahubad sa amin yung any kind na important sa katawan, especially yung jewelry, earrings. Ayan, guys. So, before we heading to the next spot there, guys, nag-stop muna kami dahil gusto naming manood ng bird show nila. And I forgot the time, pero I think it takes a time, I think almost 1 hour ang show na ito. So, nag-stop over muna kami dito, guys, para manood ng show ng mga ibon. And hindi kami na disappoint dahil ang cute tingnan, napakamasunurin nitong mga ibon na ito and very smart. Super ganda ng show na ito, guys. And ayan, ang kids is enjoy talaga sila. Ayan, guys. And ayan na, mayroon pa yung tutorials, mayroon pang teaching lesson ang mga ibon. And super smart, especially yung parrots. Ayan, guys. So after this is hinahabol namin yung Sirao Garden, and I don't think so na mapuntahan namin yun kasi it takes time and the traffic. So ayan, sisikapin namin mamaya if ever, kung makaya pa. So ayan na, guys. Enjoy muna kami sa panonood ng bird shows. Fine. Now, Miss Debbie, where did Joe Moore originally came from? South America. South America, but in the Philippines, right? Yes? Yes, okay. Take a look. The picture. Now let's... You spell it correctly, huh? Good. First letter. C. Second one. It's your letter I. Careful, slowly, buddy. Slowly. Stop! No. Okay. What's the first letter? Yes. Good.
just water it correct. Then, Okay, now the second another question is, what is Jumbo's favorite food? Variety of seeds and vegetables. So Jumbo likes to eat variety of seeds, fruits, and vegetables. And another question, or for the last question, Jumbo's favorite subject? English and math. English and math. English. and ayan na nga guys, after na naming manood ng bird shows, dumiretso kami dito sa next spots namin dito guys. And ayan, may mga animals din dito na makikita, but ang tanging nakapagpa-amaze talaga sa amin guys is ang giraffe, which is napaka-brilliant tingnan. Ayan. And especially nung lumapit sa amin ang giraffe, talagang yung mga kids ko, hindi nila ma-express yung happiness nila. And even I, actually it's not my first time to see the giraffe. I already saw this one sa China nung nagpunta kami sa Chimelong, and sa other park doon sa China guys, I already seen this kind of animals. And the zebra, nung nasa Chimelong kami guys, sa safari park din doon, halos lahat ng nasa libro na andon, different kinds of animals, hippo, lahat guys, ang dami talaga doong species. So, hoping guys na sana itong park nila is madagdagan pa nila yung mga iba't ibang uri ng animals dito, like ang mga tiger and other animals from different countries, para mas lalong ma-enjoy ng mga tourists, ng mga visitors ang safari na ito guys. Like also, but you know, depende din sa type ng animals, kasi may mga animals na hindi pwede sa tropical country, like dito sa Pilipinas. So, ayan guys, as you can see, very close kami sa giraffe, and na-attempt yung mga kids na hawakan yung liig ng giraffe, but ang sabi ng staff doon is wag, for the safetyness, kasi baka magpanic yung or magulat yung giraffe and mag-cause ng chaos. Kaya guys, so yan, super tinitake advantage namin yung time, yung moment na naka-close up yung giraffe sa amin. And by the way guys, itong park na ito is hindi siya crowded, unlike sa mga park na napupuntahan namin, talagang crowded, and ang daming tourists, ang daming visitors. But dito sa Cebu Safari Park is hindi masyado. By the way, yung ibang tao is nandun pa sa bird shows. Isa na rin siguro sa nito is dahil sobrang lawak ng park na ito, kaya na-designate yung ibang mga tourists doon sa ibang area, and napaprioritize nila kung ano yung animals na gusto nilang unahin guys. So, pero kami, tapos na kami dahil nga hinahabol namin yung next na spot, yung aming pupuntahan na Sirao Garden, but I think hindi na talaga namin kaya sa time namin, and dahil magti 3 PM na, and traffic na. So ayan guys, so maybe tomorrow na lang kung makaya pa. Bali ilang stop pa sana ang gagawin namin dito, dahil ayun yung nasa package namin, pero parang hindi rin namin kasi in-expect guys na ganito kalawak yung Cebu Safari. Mostly kasi na napupuntahan nakin is lang siya, maliit lang na area, pero ito sobrang laki, so I mean sobrang lawak. Ayan guys, so ayan, so isa pa sa nagpapadelay sa aming tour dito guys sa Safari Park is yung waiting time namin, dahil need naming mag-wait ng Land Cruiser or yung safari vehicle na ginagamit para mag-view ng animals ng area by area. Dahil tulad ng sinasabi ko guys, sobrang laki nitong park na ito. So you need to wait for the vehicle, safari vehicle, para dalhin kayo doon sa next destination nyo. Like for example, yung tiger, yung lion is nasa kabilang dulo siya. So kailangan mo mag-wait ng inyong next spots para ng next schedules para mapuntahan yung area na yon. And then like this guys, kasi per siya may capacity lang naman yung
ang sasakyan na iyan. So, hindi rin agad-agad na pag nakasakay ka dyan and then nadala kayo doon, may darating agad mo. Hindi ganun. So, you need to take time to wait para dadalhin kayo doon ng stop sa next destination mo, guys. So, ayun na nga, guys. So, tapos na yung aming tour. Hindi na kami natuloy sa Sirao Garden. Kaya, diretso na kami sa condo para mag-rest. And by the way, for tomorrow is ang aming next trip is Ocean Park. Hi! Hello! Hi! Namin ba? Ano na? Oo. Type nyo ang aton nga ano? Kondo? Ano pakita mo, bunso? Convenient siya. Meron siyang table, may TV, may wifi, may coffee machine, na ay fridge, may kitchen, meron siyang CR, and the main room ito. Ayan siya. Meron siyang vanity table. Ayan. And, ayun, yung dalawa. Ayan. So, ayun nga, guys, ang aming condo dito. Nakita nyo na ang loob. And, until tomorrow kami dito. By the way, guys, I would like to say thank you sa lahat ng mga subscribers ko and followers. And doon sa mga patuloy na nanonood ng aking video from the part 1 of my family vacation dito sa Visayas. Thank you so much, guys. And please continue to support me. Mayroon pa akong next part 8, guys. Yun yung aming adventure bukas. Ang Ocean Park and ang Pinky Roses and other na aming hihintuan bukas, guys. So thank you so much. Thank you.